Romans chapter 2, basahon ako diri halin sa verse 1 asa sa verse 4. O basahon naton tanan, dungan kita magabasa kung may mga Bible kamo dira sa Romans chapter 2 verses 1 to 4. Ready? Join me, no? As we read these verses. Ready, start. Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest. For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou that judgest doest the same things. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that thou judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Or despisest thou the riches of his goodness, and forbearance, and longsuffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Ginoo, salamat gid sang pulong nimo, nga nagapahayag sang imo kamanggaran, nga hindi matupungan, para Ginoo sa amon nga mga nagtuo sa imo. Ikaw, kag ikaw gid lamang ang simba namon karon, kay napasidunggan tungod sang imo dako nga ginhimo para sa amon kaluwasan pagi kay Kristo Jesus. Nan po namo ini sa imo nga ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang aton nga mensahe aramanda sa inyong outline, the riches of God. I know nga sa nagligad nga mga tinion gindala ko may nga mensahe. Pero luyag ko nga emphasize diri liwat nga ang kamanggaran sang Dios. Kung mahamag kita nga manggad sang Dios, the riches of God, we always think sang gold, silver, diamonds, pearls, precious stones. Tanan ina nahambal na ko sa inyo nga mga, nga mga kamanggaran nga ina, makita na sa bago nga langit, sa bago nga duta, kag sa bago nga Jerusalem. You can find all of this, no? Tanan ini makita nimo ining mga diamonds, mga pearls, mga precious stones. Makita nato ini dito sa New Jerusalem. Ano ning New Jerusalem? Isa ini ka syudad nga papanaugon sang Dios. Halin sa langit is suspended siya between heaven and earth. Nga syudad nga ini, ang mga dito sa langit, makasulod dira, ang diri sa bago nga duta, makasaka dito. They can go in, they can go out, ng mga bisitahan, mga istaran, makaduan ining New Jerusalem. Dito na-focus ang tanan nga kamanggaran sang Dios sining kalibutan. Manggad nga ginapangita sang tao sa kabuhi niya. But wait a minute. Hindi mo matilawan ining manggad sang Dios. Hindi mo na makita ining manggad sang Dios. Kundi mo anay matistingan, matilawan ang manggad niya para sa imo kalag sa sining kalibutan. Hindi ka kita sini. Kung hindi ana yung kalag mo, makataste, makatesting, makatilaw sang manggad nga ginmention diri sa aton nga ginbasa ang mga bersikulo. Number 1, the riches of His goodness. Ang kamanggaran sang kayuhan sang Dios. Ang kayo sang Dios, the goodness of God, hindi mo na iya ma-explicar, hindi mo man ma-kumparar sa bisaan no nga butang sining kalibutan, that God is good. Nga maayo ang Dios. Kaya ang Diyos nga maayo nga ini, isa pamatuod niya, naghahatag siya sing ulan sa mga matarong kag sa mga hindi matarong. Hoy, sa pinilian. That is how good God is. Gahatag siya sang kabuhi, gahatag siya sa palangabuyan sa mga tao sining kalibutan, magtuo man sa iya o kung magsikway sa iya. Ngunang kayo sang Diyos. Tiya mo na nga kung ikaw nagpasalamat sa Diyos, bisan wala pa ikaw nakakilala sa iya ng mga personal nga manluluwas, you are still obligated nga magkilala sang kaayo sang Diyos. Kaya because God is good, kaya ang Diyos wais ang pinaswalabi. God is not a respecter of persons. Just or unjust, alalangay ang paghatag sang Diyos sa mga tao. Siling sa bilang sulatan sa Acts chapter 17:25, He giveth life to all, and breath, and all things.
See? Gahatag siya sang kabuhi. Kagahatag siya sang ginhawa. Libre para sa tanan. Libre ang oxygen nga ginaginhawa naton. Nga aris kalibutan. Kadto ka sa hospital, maital-ital ka to, masakit ka, magrabe ka, oxygen. Ang oxygen, bayaran mo ang kada tangke. Pero kung buhi ka, kag maayo lang, libre. Tido ano kaayos ang Diyos? Nanabi ko kung i-charge ang Diyos ang oxygen nga ina. Nga kada ginhawa mo, butangan sang Diyos da, sang oxygen meter, amo na nina ginawa mo, bayaran mo ni. Pero nahatag sa Diyos libre. Ba't siguro kung dako buhol sa ilong mo, dako man blayran mo, kay grabe ang haklo. Nangangin. But, you know, ang kaayos ang Diyos para sa tanan. Wais ang pinasulabi. Isa pagid, for God so loved the world. World, ang inihigugma niya, hindi kay ang world nga cosmos o kung aton nga system o kung aton nga planeta. He talks about humanity in this world. Ginihigugma sang Diyos ang tanan nga tao. Maayo ang Diyos para sa tanan nga tao. Believe it or not, tanan nga tao. Di masiling kita, paano ang Diyos nangin maayo sa mga tao to nga 1 kamilyon nga mga tao na kalamatay sa Afrika tungod sang gutom, tungod sang gira, tungod sang piste, sang balatian. Amo na gani, ang Diyos maayo. Nga bisan sila matuod, labi na ang mga kabataan, ginakuha sang Diyos. Kay bangod nga ang minusinti nga kalag sang kabataan, iyan na sang Diyos. Di magkabala ka. Basta ang bata nga magpatay sining kalibutan, nga wala pa makalambot sa nga edad o pangunahuna nga accountable siya sa iya sala, Diyos lang kabalo. Hindi na siya sukton sang Diyos sa iyang kalag. God is not going to require His soul from him. Kung mapatay ang bata, ang lapsag, ang kabataan naton, bangon iya sang Diyos. Remember, sa adlaw ni Noah, ang mga tigulang nagkalamatay, ang mga kabataan nga aba sa ilang tatay, sa ilang nanay, nagkakapak, gahirinibe, upod man nga nagkalalumos. Where are they? You see, but because God is good, ginsakop na sila, ginsakop sila sa kamatayan ni Ginisus. Si Ginisus namatay for the sins of the whole world. Halin sa una, karon ko pala buton. Di karon ano? I don't worry about those children and infants nga magkatalaliwan sinigilbutan. Hindi na sila magkadto sa mga lugar kundiin nga mga limbo, purgatorio o kundiin pa sila. Iya sila sang Diyos because the blood of Jesus Christ covered them all. Tiyan mo na kaayos ang Diyos. Kita nga mga tigulang nga naka-injindi sini, pahangop kita ni Ginisus ang isa kaadlaw si Ginisus nagkuha sa mga bata. Butang niya sa tunga. Ginhambalan niya ang mga taong matigulang, including ang mga disciple niya, except sila niya, kamo mangin kaangay sila nga bata, you will not see the kingdom of God. You will not enter into the kingdom, for theirs is the kingdom of God. Ila ang ginarian sang Diyos. That's why kita magkaroon sa natawag tagi pusoon nga bukas. Otherwise, mapatay kita sa kasubo, kag kalisod sa aton mga sala. But God is good. Nga ginapakita niya ini sa itong buhi. Tin-experiencehan mo bala ang kaayos ang Diyos? Nabaton mo bala si Ginisus nga namatay sa krus sa Kalbaryo para sa mga sala? Dito niya ginbuo ang tanan nga kaayo niya para sa mga tao to save the world. Ikaduwa, sa verse number 4 gihapon is the riches of His forbearance. Ang forbearance nga pulong malawig sa English, ang lipot niya nga pulong is forbear. Kung sa aton pa, magpasaylo. For example, atrasado, abiday mag-start. Please bear with me or forbear with us. Aton pa, pasyensya lang anay. So, gahambal diri siya sa pagpasyensya sang Diyos. Nga, kung insigida ang tao bi makasala, siling niya sa Ecclesiastes 8:11, God holds the execution of His sentence. Ginapunggan sang Diyos ang pag-execute niya sang sentensya niya sa tao.
Napunggan niya. Insakto na, siling sa balang kasulatan, he that believeth on the Son hath life. But he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Ara ang kaakig sang Diyos nga nagaupod sa tao nga nagsikway kag Ginisos. However, ginapunggan sang Diyos ang iyang kaakig. Wala niya kagilayon, ginakumos-kumos kag ihaboy sa impyerno. Kaya mo na ang natawag naton nga forbearance ang Diyos. Manggarano ng Diyos. Kita, 3 lang. 1, 2. Galagapok na yun. Gasilot, gayon ka. Gaya, patupa, galayon ka. Hasta lang sa number 3. But, ang isa ka mga pamangkot sa mga disciples, di Ginoo, pila kabisis kami magpatawad. Sila ni Ginisus niya, hindi lang kay 7. Not only 7, but 7 times 70. 7 times 70, 490. 490 times nga nagpatawad ang Diyos sa nasyon sa Israel. Every time, believe it or not, every time God deals with the nation of Israel, always in the number of 490 years. Matapos ng 490 years, gahukom ang Diyos sa Israel. Another 490 years, gahukom ang Diyos sa ila. I have no time to explain to you all of that. Suno sa pagtuon natin sa pulong sa Diyos. Pero amo na mo silingon. Nga malaba, malawig, madugay ang Diyos magpatupa sa iyang kaakig. Mga utod, no? Mga magulang, kung ang manghod abida, grabing papasaway. Patup, bala na. Patup, amo na kita. Pero ang Diyos wala yan. Ang manugtunda, wala reklamo. Wala. Because of the forbearance of God. Kay man, kung kada salata, ginasilutan kita sang Diyos, dugay na ta nagklamatay. Wala na ta diskalibutan. Ay, grabe ang silot. Kung suno abi sa kasuguan, suno sa pulong sang Diyos, silutan ka gilayon sa sala mo. Halimbawa, makasala ka nga nangawat ka. Nangawat ka sang karbaw. Nadakpan nga ikaw ang nagkawat sa karbaw, siling mo, higot lang itong butong mo, abi mo, kung way sapat punta, may aragali. Di karon, dakpan ka. Ibalik mo itong karbaw kawat mo, plus 1. Natawag nga, retribution. Ibalik mo to kag dublihon. Nagsido ka kay nangawat kag itlog, ang kaon turos mo itlog to, balik mo to, dugangan mo pa ang ikawat mo. Nakapatay ka, patyon ka man. Nakalugos ka, patyon ka man amo nang silot sang Dios. Committed adultery, kamatayon ang silot siya. Di may napatay sa adultery? Wala. Sunugod mong balay sa isang katao mo, arson, kamatayon ang silot siya. Nami, kasiguan sa mga Muslim, no, nangawat ka, dakpan ka, kamot-mot doon. Di damo guro kumpul nga tao to sila, no? Umbot lang. Basi ni mandamo guro kabatan. Pero ang kamanggaran sa iyang forbearance, amo na ang Diyos. Hindi ta pagabusuhan na. Now, nano pagidamangga sa inyo, the riches of His long suffering. There is verse 4 gyapon, 3 ka mga manggad gimension niya da. Nabato mo na sa imong kabuhi. Ang long suffering sang Diyos. Balik taron mo na. Long suffering, suffer long. Gaantos ang Diyos para sa imong sa akon. You know, hindi lang siya nagantos sa cross. He did not only suffer on the cross, He still suffer for us today sa aton nga mga kapaslawan. That's why hindi na sa kinanamang matay paliwat sa cross ng Kalbaryo. Because He just keeps on suffering for us. May padayon. Siya mong matutom nga nagatipig sa kalawasan ta, hindi na kilala antusan ta, aton sala, agon maluwas kita. Sa tiyo nga nagsali kita sa iyang aton maluwas, when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, ang aton kalag. Gintipigan sa Diyos. Nagabatas ang Diyos sa aton, bisan pa kita makasala. Kay way man sing tao, sining kalibutan, nga nagahimo sa matarong, nga wala nagapakasala. Always remember that. Now when you accuse someone, amo na ang topiko dara sa verse 1, ga-akusar ka sa tao nga nakasala. Ginakondenar mo siya. Di ginakondenar mo man kagulingon mo, kay parehas may ikaw makasala sa iya. Ang sala na himo niya, parehas man lang. Ginangkusar mo ang tao nga kami sa adultery.
Ikaw nga lalaki, nagtulo ka sa babae, way ka nagkamit sa adultery, hath committed already adultery in your heart. Palarihos malangali sa tubangan sang Dios. Sa mataman o kung sa buhat. Because according to the word of God, that every sin that a man doeth is without the body. Tanan. Tanan nga sala, mahimo sang tao. Mahimo mo ini without involving your body doing the sin. Hindi ta kalikaw. Tiyang muni ko nga ang Diyos is long-suffering. Kaya nabaluan niya kita mga lunang sining kalibutan, nga gindihon-dihon lamang sa kamot niya, sining kalibutan. According to 2 Peter chapter 3, verse 9, He is not willing that any should perish. The long-suffering of God. He is not willing that any should perish, but all should come to repentance. He often puts up with our sin for a long time, hasta nga ang tao makapalapit sa kaluwasan sa pagkilala sa kay Ginisos. Amo na ko nga malaba, no? Ang pag-anto sa Diyos para sa aton, kay gusto niya, hindi anay paghukman ng tao. Hindi paghukman ng tao. Agudo ang tao makadangat sa kaluwasan. God is long-suffering sa aton mga hinigugma. Kung kita nagapangamuyo sa ilang, hasta karon way pamaluwas. Hasta karon daw rebelde gyapon ang attitude. Hasta karon way nagahatag sang interest sa pulong sa Dios. Continue on praying because God is long-suffering. Nagpadayon gyapon na pagbatas sa paghulat, no, sa timing nga luwason sila sang Dios. Number 4 nga manggad sang Dios. Makita diri sa chapter 9 sang Romans verse number 23. Romans 9, verse number 23. And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory. Ipakita sang Diyos. What if God, willing to show his wrath, to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath, fitted to destruction. Titungod siniyang Diyos, gusto niya nga punggan. Kagusto sang Ginoo nga ang himayaon diri, hindi kayang tao. Nga wala sing bisan isa kabutang nga yara sa tao nga mahimaya niya, nga madayaw niya, nga ginluwas ang Diyos, tungod maginhimo siya. Sometimes we think nga may ginamot kita sa kaluwasan sang Diyos. No sir, wala kita sing ginamot. Wala kita sa may dugang o ginbuhin sa bugay sang Diyos. Our salvation is solely by grace. No more, no less. Huwag kasing dugang, huwag kasing buhin. All by the grace of God. Ginluwas na kita. Kaya mo ini nga ang himayaon, amo ang iyang vessels of mercy. Ang suludlan sa iyang kaluoy. Sino? Sino ang nagdala sa kaluoy niya? God Himself manifested Himself here sa persona ni Ginisos. Si Ginisos amo nagdala sa iyang kaluoy. Amo nang ibisan pa ang kaluoy sang Dios ginpakita niya halin sa unang panahon. Sang gin-spare niya ang Israel, imagine, ang Israel, ginkwa niya. Sa sulod sang 430 plus years, nga dito sila sang katapusan nga panimalay ni Jacob nag-ista dito sa Egypt, sang ginluwas sila sa dako nga gutom. Ginambala ni Joseph daladi ang tanan nga mga pamilya ko. Gin-welcome sila ni King Pharaoh, nga maayo nga si King Pharaoh. Kung nagabasa ako bala, ginbasa ko gid ang mga dinalan kasulatan dira sa Genesis chapter 36, 37, as agad sa chapter 45. Siling ko ining Pharaoh nga ining nagpabor sa nasyon sa Israel, I believe he is saved. Luwas siya dito sa langit. Grabe nga pabor ginhatag niya sa kay Joseph kag sa mga kaliwatan ni Joseph bugos nga Israel. Sobra sila stinta ka mga pamilya niya nga nag-star sa Goshen nga mga shepherds, mga bakiro, mga mga pastor sa mga kasapatan. Ti dito sila nagdamo. Sa amo na kadamo, ginpagwa sila siling sa Dios. Ako ang nagdala diri sa inyo, ako man ang magdala sa inyo pagwa. Gin-promise na sang Dios. That's why 400 plus years ginhilway sila sang Dios pag isa kay Moses. Kay nga hukman sang Dios ang ito Ehipto.
hukman niya, tiginkuha niyang katauhan niya. Antes siya, ibubo ang kakig niya. 10 plagues, ibubo niya sa nasyon sang Ehipto. Kay lain na nga Pharaoh ang nagbulos. Lain na nga Pharaoh ang naghari sa Egypt na nangin mapintas sa katauhan sang Diyos. Tawag sang Diyos si Moses. Nakuntan, hindi pa siya. Napamalibad siya. Hindi ko kabalo manghambal. Pitla ko. Tisiling sang Diyos. Sino naging mo sang dila? Siling basta may dila, kagali, bisan pitla ka. Tadlungon sang Diyos na. Kabalo ka manghambal. Tisiling niya, hindi ko. Siling niya, si Aaron lang ba lang akong utod? Okay, si Aaron, tagun ta sa ng mga spokesman. Pero ikaw among authority, ikaw among amay sining nasyon sang Israel, magkapino-minos 3 milyon nga mga tao daloon niya pagwa sa Egypt. Because hukman sang Diyos ang Egypt. Naglagaskid sila. Di kunin na ubos pagitapat sila. Ang tanan, at that time, ang Egypt, ginakilala as the strongest military power, naval, sa Navy. Ginlumsan sang Diyos on the Red Sea. Uyangan lang ni Pharaoh ang iyang mga katauhan. Why is that? Luyag sang Diyos, himayaon ang iyang kagalingon. This is God's mercy para sa nasyon sang Israel. What else? Ginspare sang Diyos. Giluwas ang Diyos ang siyudad sang Nineveh, ang kapital sang Syria sa unang panahon. Nagpadala niya si Jonah. Si Jonah nagrebelde sa Diyos, hindi ko. Nasakay sa barko, nalagyo sa pagtawag sa Diyos nga makadto sa Nineveh. Hadlok man siya. Kaya tungod Hudiyo siya, Gentile ang kaduan niya. Ang mga tao dira sa Syria sa unang panahon, sa siyudad sa Nineveh, ginatumpi nila ang mga bagol sang tao ang ginapatay nila. Mabuhinan isada, mangita sa iban, ibulos da. Amo na ka wicked, cruel sa mga tao. Mamissionary ka to, nagyo siya. Pero ang Diyos may palagyan gyapon. Ginpadaglaan sa Diyos ang bagyo, ang barko nga sakyan niya. Hasta nga suli siya gali amo ang karma. Pati mo karma. Siya gali amo ang kamalasan. Pati mo kamalasan. Di malas. Sa ilang pagbiyahe, ginaboy siya, overboard, ginaboy siya sa barko. May nagahulat ng balyena. Gintukob siya. Gindala sa maliwilina. 3 days, 3 nights. Nga 3 days, 3 nights. Kaya nagalarawan ina sang kamatayon ni Ginisos ng ilubong siya sa dalom sang duta. 3 man kagabi, 3 ka adlaw. Pagaligad sini, nagpahigad ang mga balyena. Kaginbuga siya. Dito mismo sa baybayon sang Nineveh. Tigita mo? Ini siya kapalagyo. Pagwa niya, amo ng Nineveh. Gina yung tinlo sa kagulingon niya. Di mga away, pastor, wala siya napatayaw? Naaway siya na lumos? Because that is a miracle. Bangon amo na, ang yasang Diyos ipakita ng ilustrasyon nga si Ginisos namatay, gilubong 3 man kadlaw, 3 gabi, 72 hours ito sa duta, kaya ipakita niya nga may gahom ang Diyos. Banawon ng tao. Mumana sa iya. Nakadto sa impyerno. Sige ni nakadto sa impyerno. Siling samblang sulatan sa Book of Jonah chapter 2, the bars of hell. Nakita ni Jonah. Kaya magsiling ka ba ito mga hasang sa isda to sa no. But ginbanhaw siya kinbutang dito. Karon nagwali siya. Singgitan siya halin sa puno sa gate sa imong syudad hasta ginlibot siya ang imong syudad. 3 adlaw, wali siya. Singgitan siya, hinulsol ka mo, hinulsol ka mo, hinulsol ka mo. Kaya ang Diyos magapaulan sang kalayo, hukman ka mo. Wala siya kapati nga mahinulsol mga tao. Hukman, gini sila sa Ginoo, nga paulanan sila sang Diyos, sang kalayo, ka nga ginimo sang Diyos, sa Sodoma ka Gomora. Ito kaya mga tao na ginulsol. Nagwa siya sa mong syudad, nagkasaka sa Pukatod. Dito sa Pukatod, may nakita to siya nga daw, manami nga mga kinabod-kabod dito nga dagko ang mga dahon. Dito sa naghimo sa nga palahwayan. Di ko bala, bantayan ko ang pag-ulan sang kalayo, kag sopre sa syudad sang Nineveh. Way saya kabalo, nga ang mga tao dito, halin sa hari, hasta sa pobreng manupakilimos, naghinulsol. Nagsoklob sila sa mga sako, kag nagpungko sila sa abo. Nga nagpuasa sila, nga nagpangayo sila patawad sa Diyos ang ila kalautan. Sometimes gina-undermine naton ang gahom sang pulong sa Diyos nga nahambal ta.
Nga sarang gali mahikot sang Diyos na sa inyong mga inigugma. Pagbugtaw niya sang kagahon. Ginpadala naman sang Diyos sa masilak nga makusog ng silak sang init kaginkaon to ang mga dahon kag nagkalalaya nangakig sa Dios nga ang patay mo man ang tanom ngani siling sang Dios nanugon ka sa tanom way ka nanugon sang kalag sang mga tao dira sa mong syudad pila to gani ito 120,000 hindi ko tsakto gino pero amo nakadamo plus sa mga bata, kang mga sapat, sunugon ko lang. Ang himayaon sang Diyos, ang kabubuton niya, wala niya ginlukman ang Nineveh. And so, ginapakita niya ang iyang himaya. Kabalo ka mo, ipakita niya man ang himaya. He's going to show His glory with His saints. Sa iyang mga balaan. Sino mga balaan? Ikaw, kamo, ako, tanan kita nga nagbatong kag Hesus, mga balaan sa tubangan sa Diyos. Paano niya pakita himaya niya? He is going to show His glory by saving us from the wrath to come. Luwason niya man kita, subong giluwas niyang Israel. Subong giluwas niya ang mga Ninevites. Amuman kita, luwason niya sa kasingkal nga mag-abot sining kalibutan in order to glorify the Lord Jesus Christ. Muna hambal niya sa Ephesians chapter 1 verse number 8, the riches in His inheritance given to the saints. You see, apart from having eternal life, mayroon kita nga pagpartake sa iya himaya. May himaya ang ipakita sa Diyos dito sa bagong nga duta, sa bagong nga langit, kag sa bagong Jerusalem. Palabuto na. Nga dito magapuyo ang makanakan sang Diyos. Kag dito, we receive crowns in glorified bodies. Glorified bodies. Glory, and the riches of His grace, and the riches of His mercy. Muning kamanggarang ginahambal sa balang kasulatan, which I do not have enough time nga explicar ini sa inyo karon. Pero amo niyo, kung nabaton mo ang bugay sang Dios, ang kaluoy sang Dios, ang himaya sang Dios kag giluwas na ikaw, siyempre ikaw mag-enjoy man sa eternity, sang literal, material nga nalantaw naton ng kamanggaran sang Dios for all eternity. O na nilabot niya ang mabutang sining kalibutan. Wala na. Dito na sa kabuhi na walay katapusan. So kung ako sa inyo, batunon ko gid ni nga ginatanyag sang Dios nga manggad sang kaluwasan. Nga paagi sa kaluoy niya, sa grasya niya, sa kaayo niya, luwason niya ikaw. Kung ikaw magsalig sa iya, ka magbatong kay Hesus ng mga maluluwas. Himuan na sa inyo tagipusoon. Mga muyo kita Ginoo, salamat gid sining adlaw sang pulong nimo nga mga pamalandungan. Pagka mayuha Ginoo ang ilikuton ang mapagpadayon karon bisan pa sa paghanduraw namon sang dako ang kaluwasan ginimo nimo sa krus ng Kalbaryo. Kagay mo pagpailig sang dugo didto. Agud kami may bug-os ang kaluwasan. Bisan pa sa pagpartake namon Ginoo sining Lord's Supper. Sa ngalan ni Hesus. Amen.